As kids, we collect a lot of different things. Books, playing cards, or toys. But I learned that some grown-ups still collect toys because these collections are worth more than our baon. Meet Tito Harry, an avid toy collector. He started his collection because of his son's interest in action figures. Nag-start ako mag-collect nung nagko-collect na nung binabay ko yung anak ko ng toys. Then, every time I went to mall, hindi pwedeng daw ako pupunta ng Toy Kingdom or any toy shop. Tito Harry collects Master of the Universe action figures. These characters are part of a popular cartoon series back in the 80s. Actually, yung line na yun, childhood ko pa yun. Childhood na mga laruan ko pa yun. Tito Harry, ano pong tawag din sa mga toys dyan? Actually, yun yung Master of the Universe na action figures. Bakit po yung iba dyan pare-pareho po? Dala-dalawa po? Actually, yung isa dyan, ang tawag dyan, variant. So, kung titignan mo, mukha sila magkapareho, pero magkaiba yung armor nila, tsaka yung mga nakatali sa buhok nila. Magkano Iba yan. yung wristband? O, Yung wristband niya. Green. Yung isa, gray. Gray? Oo. Eh, magkano po ang isang action figure? Depende, may 400, may 900, may 3,000, depende sa figure. Ano po yung pinaka-favorite niyo dun sa lahat? Actually, si He-Man, saka si Skeletor, yung main character. Tito Harry began his collection in 2004 and had not stopped collecting since. Nasa anak ko na yun kung anong gagawin niya in the future, kung ko-continue niya or i-keep niya. Sa tulid na kung anong gagawin niya. Tito, alin po dito sa lahat yung pinaka-expensive? Ang pinakamahal dyan, itong statue ng He-Man na to. Kasi nag-worth na siya ng $1,500 sa States. Sa action figure naman, ang pinakamahal dyan, yung nasa likod naman niya na He-Man, which is yun yung exclusive na sa laruan. Kaya nag-range na siya mga around mga 10,000 pesos. Bakit po yung tatlo na yun, meron po sila sariling case? Yung tatlo na yun, kaya meron silang sariling case kasi mga exclusive yan. So, hindi siya ordinary na laruan. So, nilagyan ko siya ng acrylic case para ma-protection yung package niya. Para pagdating ng future, yung package niya, hindi siya durog. Para pwede mo siya ibenta or at least pwede mo siya i-keep. Ano, parang putol yung kamay, yung paa. Ano po tawag dyan? Tawag dyan yung mga bus. Bus ang tawag dyan. Bus. So, yung maliit tawag ay microbus. Microbus siya. So, yung malaki yung bus. Minibus. Tito Harry's toy collection is now worth more than 500,000 pesos. That's more than all the Q reporters' allowances combined. From the start, hindi ko akalain na gagastos ako ng ganito kalaki. Pero for me, it's worth it kasi kung yun ang papasaya sa'yo why not, diba? Eugene, ito naman yung mga vintage collection ko. Ano ba yung ibig sabihin ng vintage? Yan yung mga magkatandang version ng mga laruan. Ano po to yung mga bahay nila He-Man? Ito yung Eternia. Ito yung pinakamalaking playset sa He-Man naman na vintage naman. How old na po yung mga toys na yun? Actually, 1980s pa yan. So, imagine ilang taon na rin sila. Patanda. Shit, tanda lang ako kanina ng 2 years. Some of these toys are so old that they can stand on their own anymore. But action figures aren't the only things he collects. Mga kids, meron din siyang mga keychain. Meron din po kayong mga kotse? Wow! Gawa naman ng Hot Wheels. Hot Wheels. Meron din siyang Hot Wheels na He-Man. Binabasa niyo siya? Parang sealed na siya. Actually, tapos na nabasa ko na silang lahat. From tough-looking action figures, I move on to a collection of darling dolls. Meet Tito Jojo and his Barbie doll collection. Began in 1996, his collection now includes almost 4